Minsan wini-wish ko na sana makakuha na lang siya ng babae ng masigasig na ipaglalaban siya, na willing manira ng pamilya at agawin na lang siya ng tuluyan. Kasi nararamdaman ko na ginagawa na lang niya akong sandalan. May edad na ako nang makilala ko siya. 35 ako noon at siya naman ay 34. Isa siyang driver and sweet lover. Hindi ako nakapag-asawa agad dahil breadwinner ako ng family ko noon. At bunga rin ako ng isang broken family na isa din sa dahilan kung bakit muntik na rin akong maiwanan ng biyahe. At dahil na rin siguro sa takot na baka makapag-asawa ako ng gaya ng ama kong babaero at stepfather kong babaero. Nagkamali ng 2 beses ang mama ko at ngayon nga ay tumanda na lang din siya ng walang kabiyak sa buhay. At nasabi ko nun sa sarili ko na hindi ako mag-aasawa ng kagaya nila. Mapili ko sa mga lalaking nakikilala ko. Hanggang sa nilampasan ko na yung petsa ng kalendaryo. Fast forward ay nakilala ko na nga ang asawa ko. Gabi noon, papasok ako sa trabaho habang siya naman ay nagpapahinga sa kanilang garahe. Mailap akong babae dahil nga sa trauma. Alam na alam ko ang galawan ng mga bolero, yung mga manggagamit at babaero. Ultimong sa pagsasalita dahil yan ang mga pinakaiiwas-iwasan ko. Pero iba yung asawa ko dahil iba ang naging atake niya. Layo siya sa tipikal na babaero. Idinadaan niya sa pagpapavictim ang lahat ng mga kwento niya. Na sa lahat ng karanasan niya, siya yung naloloko, naiiwan at nagagamit. Na yun ang dahilan kung bakit hanggang sa umidad na siya ay single pa rin. Kaya naitatak niya sa akin na hindi siya manloloko dahil takot siya sa karma. At naipaliwanag niya na sa akin na mali ang ganong gawain. Magkaiba kami ng probinsya. Pero dito siya sa probinsya namin nagtagal at nanirahan bilang truck driver. Naniwala ako, nagsama kami at nagkaanak ng 2 at nagpakasal. Dito kami nakatira sa bahay na naipundar ko ng dalaga pa ako. Masaya naman kami, wag ko lang talagang matutuklasan na may babae. Kasi hanggat hindi ko alam may okay na okay kami. Pero eksperto siya, walang pagbabago sa pakikitungo niya sa amin kahit na may babae siya. Dahil nga hindi mo yun mararamdaman sa kanya. At pag naman nalaman ko iiyak siya, hihingi ng tawad, magbabago na raw. Hanggang sa okay na naman kami at ganun ulit ng paulit-ulit. Hanggang sa lagi ko na siyang hinahamon ng hiwalayan dahil nakakapagod na rin. Gusto ko na maghiwalay na rin kami pero papaano? Papalayasin ko siya ayaw niya. Minsan naisip ko na rin na kami na lang ng mga anak ko yung aalis pero papaano? Saan ako pupunta ang lugar ko ito, ang bahay ko. Kaya lagi kong inuulit-ulit sa kanya na hindi kami maghihiwalay kung hindi siya ang aalis. Pero pagkatapos ng 1 linggo niyang biyahe, sa bahay pa rin siya umuwi. Gusto ko na siyang tiisin. Pagod na ako pero paano? 44 na ako ngayon at ayokong tumanda ng punong-puno ng stress. Na minsan wini-wish ko na sana makakuha na lang siya ng babae na masigasig na ipaglalaban siya. Na willing manira ng pamilya at aagawin na lang talaga siya ng tuluyan. Dahilan para umalis na siya, tuluyan akong iwan. Siya kasi yung tipo ng hindi mabubuhay ng walang nag-aarog at nag-aalagang babae. Na kahit na nga good provider naman talaga siya. Na ayaw niya daw iwan ang pamilya niya at gusto niyang buo lang kami lagi. Pero di rin naman siya nagbabago. Kaya parang minsan nararamdaman ko na lang din na ginagawa na lang niya akong sandalan. Dahil nga natatakot siyang mag-isa. Na kahit na ganun siya kababaero at hindi niya kami iiwan dahil alas na niya kami. Kahit na iwan na siya ng lahat, meron pa siyang kami na binabalikan. Makasarili siya, Mami Len. Napakababaero niya. Ano ba yung dapat kong gawin? Kailangan ko ng advice. Letter sender, Ana. May batas naman kasi, te. Ba't di mo pa vowsy? O ipablatter mo? Mukhang puki ang asawa mo, sakit ang pasalubong sa'yo, literal. Kailan mo aaksyonan kapag may sakit ka na? Imagine 1 linggong tumitikim ng kipay ng iba tapos uuwi sa'yo linggo-linggo. Kung gusto mong hiwalayan talaga yan, maraming paraan. Kaya hindi mo rin mapagana yung utak mo mahal na mahal mo rin kasi puso mo kasi yung natrabaho. Kasi kung talagang ayaw mo, bakit hihintayin mo pang ipagpalit ka? Maghihintay ka pa ng cavities na mandirigma. Kung pwede ka namang ipablatter mo 10 dagat bawal kang lapitan. Sa bata na lang ang usapan at hingan mo ng sustento, syempre ano siya sinuswerte. Or kasuhan mo yung lintik na yan ng magtanda. Puro ka rin kasi patawad kaya suking-suki ka. At kung depako ang kandado ng pinto nyo, palitan mo. Yung 3 palakpak mo lang yung kikilalanin tsaka lang bubukas. Yan mo siyang lamukin sa labas. May lumang style na yung ganyang lalaki. Na sa sobrang ingat mo, professional cheater pa yung nadali mo. Masyadong swapang yung asawa mo, gusto lahat tikman. Grabing pa-victim when it comes to storytelling. No woman deserves this kind of situation kung ayaw nyo na sa asawa nyo makipaghiwalay kayo ng maayos. Hindi yung kailangan nyo pang mga bet. May middle finger salutes you, boy. Yung gusto mo ng kompletong pamilya pero hindi naman makontento sa asawa. Yung totoo, nanganganak kayo, parami kayo ng parami